Nagpasya ang magkaibigan na sina Jessa at Lexa na magbakasyon sa isang lugar na ngayon pa lang nila mapupuntahan. Bukod sa kaunting impormasyon lang ang kanilang nakuha tungkol sa lugar, ay wala rin ito sa bagong mapa ng Pilipinas. Kaya hindi maalis kay Lexa ang makaramdam ng kaba. Kabang nararamdaman niya lang sa tuwing may mangyayaring hindi inaasahan o hindi maganda ang kahihinatnan. Naging impluwensya ng pagiging apo at sunod na tagapagmana sa panggagamot ang naiisip ni Lexa na dahilan kung bakit ganun ito. Mula kasi ang dalaga sa pamilya ng mga albularyo. Pero hindi rin naman gusto ng dalaga na magkatampuhan sila ng kanyang matalik na kaibigang si Jessa. Kung kaya ay sumang-ayon na lang si Lexa sa naispuntahan ng kaibigan. Itutuloy ba talaga natin to? Hindi ba pwedeng sa probinsya nyo na lang? No way! Kaya nga sa ibang lugar tayo pupunta dahil ayoko munang makita yung mga kamag-anak kong tsismosa at tsismoso. Relax ka lang, BFF. Sagot kita. Pero kinakabahan talaga ako sa gagawin natin Sus, praning ka lang. Exciting nga ang gagawin natin Biruin mo, hindi Waze o Google Map ang gagamitin natin, kundi literal na mapa. Ito ang totoong adventure. Come on, loosen up, girl. Napapailing na lang ang dalagang si Lexa sa sinabi ng kanyang kaibigan. May pagdadalawang isip man ay sumakay pa rin siya sa pickup nito. Nang makaupo na ang dalaga ay hindi niya mapigilang mapabuntong hininga sapagkat alam nito na wala nang atrasan pa sa oras na paandarin ni Jessa ang sasakyan. Bibigyang babala pa sana ni Lexa ang kaibigan nang bigla nitong paandarin ng mabilis ang kanilang sinasakyan. Walang nagawa ang dalaga kung kaya inilihig na lang niya ang kanyang ulo sa sandalan ng upuan para umidlip. Nang malapit nang makuha ni Lexa ang tulog ay bigla na lang nagpatugtog ng malakas si Jessa. Napatalon pa sa pagkakaupo si Lexa dahil sa gulat. Pinukol ng dalaga ng isang masamang tingin ang kaibigang patawa-tawa pa sa kanyang tabi. Inirapan ni Lexa ang kaibigan. Nang may madaan ng 7-Eleven si Jessa ay naisipan nitong huminto muna doon para bumili sila ng mga kutkutin at kape na alam ni Jessa na kailangan ni Lexa para mawala ang inis nito sa kanya. Hinto ko muna dito Bibili lang ako ng pagkain at inumin. May gusto ka bang ipabili o sasama ka na lang sa akin sa loob? Sasama na lang ako. Baka hindi mo makuha ang paborito kong tsokolate. Tara na! Parang batang tuwang-tuwa si Lexa habang naghahakot ng mga pagkaing babaunin nila sa biyahe. Nang makita ng dalaga ang mga preheat na pagkain ay kumuha siya doon ng mga pasta na may garlic bread. Pagkatapos ni Lexa doon ay nagpunta naman siya sa hilera ng mga iba't ibang kutkutin na tulad ng iba-ibang mani, cornic at chicharon. Nang makontento na ay dumiretso na ang dalaga sa may counter. Inabutan ni Lexa doon si Jessa na namimili ng mga alak. Napasimangot na lang ang dalaga sa naisip na mag-iinom na naman ang kaibigan kapag nakakuha ng pagkakataon. Kaya ang ginawa na lang ng dalaga para mawala ang inis ay humablot ng isang box ng 1 dosenang Meiji dark chocolate. At saka inilapag sa harapan ng matalik na kaibigan ang 2 basket ng mga pagkain na kinuha niya. Bayaran mo to! Wow, may patago. Saka ano to? 1 linggo mo bang pagkain to? Saan ako kukuha ng ibabayad ko rito? Problema mo na yon. Ay, napakahirap mo talagang suyuin. Bumalik ka na nga lang sa sasakyan. Baka mamaya may maisipan ka pang idagdag. Ngumisi lang si Lexa at saka itinaas baba ang kilay. Nanlalaki ang mga mata ni Jessa nang makita ang kailangan nilang bayaran. Nalulula ang dalaga sa mga numerong nakarehistro sa bill nila. Nilingon nito ang tumatawang si Lexa. Humugot ng malalim na buntong hininga si Jessa bago inilabas sa bag ang wallet na naglalaman ng mga card niya. Doon lang umalis si Lexa at tinungo ang sasakyan. Pagdating sa sasakyan ay malaki ang ngiti ng dalaga habang hinihintay ang matalik na kaibigan. Sinasabayan pa ni Lexa ang musikang pinapatugtog. Ilang saglit pa ay dumating si Jessa na bitbit ang sandamakmak na supot na naglalaman ng kanilang pagkain. Kasunod nito ang isang lalaking trabahador sa tindahan.
Binuksan ng bagong dating na dalaga ang pinto sa likod ng sasakyan at padabog yung inilagay sa likod na upuan. Sumakay na ito sa driver's seat nang maisara ang likod na pinto. Saka kinuha ang 2 kape na nasa tumbler sa empleyado ng 7-Eleven. Nang maiabot ni Jessa ang isa sa tumbler ng kape ay pinaharurot ng muli ng dalaga ang sasakyan. Lumipas pa ang mahigit 5 oras na biyahe nang mapansin ni Jessa na naliligaw na sila. Kumunot naman ang noon ni Lexa nang sabihin niyo ni Jessa sa kanya. Magtatanong pa sana ang dalaga sa matalik na kaibigang nagmamaneho nang bumagal ang pag-andar nila. BFF, naliligaw na yata tayo. Mali naman yata ang mapa natin eh. Ano? Hinto mo nga muna at patingin ako ng mapa. Ginawa naman ni Jessa ang sinabi ni Lexa. Inihinto nito sa gilid ang sasakyan bago iabot kay Lexa ang mapang may kalabuan pa. Kumunot naman ang noon ni Lexa at kinuha ang salamin sa loob ng bag na nasa gilid niya. Sinuot ni Lexa ang salamin bago muling tiningnan ang mapang malabo. May mga itinanong lang si Lexa kay Jessa bago muli itong tiningnan ng dalaga. Binigyan niya ng direksyon ang nagmamanehong si Jessa. Nang marating nila ang crossing ay huminto muna sila sa gas station para magpagasolina dahil mukhang malayo pa ang kanilang lalakbayin. Pagbaba ay narinig ni Lexa na nagtanong si Jessa kung saan ang smoking area doon. Itinuro naman ng gasoline boy ang isang sulok na malapit sa banyo. Ayaw man ng dalaga ay sumunod siya kay Jessa. Bago pa man siya tuluyang makalapit ay nakapagsindi na ng sigarilyo ang matalik na kaibigan. Ano ba yan? Bakit ka ba kasi sumunod? BFF, ano kaya kung sa iba na lang tayo pumunta? Nakita ko naman sa mapa na may mga malapit ng magagandang lugar dito. Ano? Ayoko nga. Saka ayaw mo ba yun? Tayo pa lang ang makakapag-post tungkol sa lugar na pupuntahan natin. Magagamit ko yun sa channel ko. Bahala ka nga. Patayin mo na yan. At tara na. Baka magbago pa ang isip ko. Pagkatapos sabihin yun ni Lexa ay tinalikuran na niya ang matalik na kaibigan. Naglakad ang dalaga pabalik sa kanilang sasakyan. Lumapit muna ang dalaga sa gasoline boy para magbayad ng gas. Masigla naman ang pag-a-assist sa kanila ng gasoline boy. Kinuha ni Lexa ang pagkakataon na yon para magtanong sa lalaki tungkol sa sityo na kanilang pupuntahan. Nagbago ang ekspresyon ng gasoline boy nang itanong ni Lexa ang direksyon papunta doon. Seryoso ang mukhang sinabi nito na wag na silang tumuloy sa lugar na yon. Tinanong ni Lexa sa gasoline boy kung bakit. At mas lalong nagulat ang dalaga nang sabihin nitong matagal nang walang nagtatangkang pasukin ang lugar na yon. Hindi daw dahil sa mahirap itong mahanap, kundi dahil sa peligrong kakaharapin ng lahat sa daan papunta roon. Tatanungin pa sana ni Lexa kung may ibang daan pero mukhang nababalot na ng takot ang gasoline boy na kausap ng dalaga. Sasakay na sana ng sasakyan si Lexa nang biglang magsalitang muli ang gasoline boy. Huwag na daw silang tumuloy sa pupuntahan nila dahil ang dadaanan nila ay isang impyerno. Nanlaki ang mga mata ni Lexa sa narinig. Kaya naudlot ang pagpasok nito sa sasakyan. Isang tapik sa balikat ang nagpabalik sa wisyo ng dalaga. Napakislot pa ito sa pagkagulat. Ayos ka lang? Ano? Tara na? Huwag na tayong tumuloy. Sabi kasi Kung ano-ano pang sinasabi mo, sumakay ka na nga para hindi tayo gabihin. Wala namang nagawa si Lexa kundi ang sumakay na lang sa sasakyan. Habang nasa daan sila ay tahimik lang si Lexa. Iniisip pa rin ito ang mga sinabi ng binata. Hindi na napansin ni Lexa ang oras at tagal pa nilang bumabiyahe. Nang biglang huminto sa gitna ng daan si Jessa. Nilingon ito ni Lexa. Kitang-kita ng dalaga ang pagkainis sa magandang mukha ni Jessa. Aburido itong lumingon sa labas at sa mapa. Tatanungin sana ng dalaga ang kaibigan nang bigla itong sumigaw ng napakalakas. Kaya napalabas ang dalaga ng sasakyan para sundan ang kaibigang tinatanaw ang pinanggalingan nila. Napatakip pa ang dalaga ng tenga habang nagtatakang nakatingin dito. Ano ba ang problema? Sinunod ko naman ang mapa, pero bakit parang nawawala tayo?
Mahigit 1 oras ng panay kakahuyan lang ang nasa gilid ng nakakaasar na maalikabok na daan na to. Kung bumalik na lang kaya tayo. Sobrang layo na natin sa gas station. Wala ring establishment dito kahit nga maliit na tindahan o bahay. Ang huling bahay na nadaanan natin, 2 oras ang layo dito. Sa tingin mo, hindi ko naisip bumalik? Malapit nang magdilim at hindi ako nakakapag-drive sa gabi. Alam mo yan, malabo ang mata ko sa dilim kahit pa may ilaw. Nag-isip naman si Lexa ng ibang paraan kung ano ang kanilang gagawin. Nang biglang sumigaw muli si Jessa at sinabi nito na may malaking bahay malapit sa kanila. Tiningnan ni Lexa ang tinuturo ng matalik na kaibigan, pero sa hindi maipaliwanag na dahilan ay bigla na lang nakaramdam ng hilo si Lexa. Sumama din ang tiyan niya. Lalapit sana si Jessa kay Lexa para aluhin ang kaibigang mukhang may dinaramdam. Pero bigla na lang sumuka si Lexa. Nag-aalala namang bumalik sa sasakyan si Jessa para kumuha ng tubig. Nang makuha yon ay mabilis itong bumalik kay Lexa na nagpupunas na ng bibig. Pagkalapit ng dalaga ay inabot niya kaagad sa kaibigan ng tubig. Kaagad naman yung tinungga ni Lexa bago muling tiningnan ng bahay sa di kalayuan sa kanila. Wala sa loob na napahawak ang dalaga sa kwintas na suot. Ayos ka na? Oo, nabusog lang siguro ako. Impacho yan, kung ano-ano kasing kinain mo eh. Halika na, punta na tayo doon sa bahay na yun. Baka pwede muna tayong makituloy kahit 1 gabi lang. Hindi naman nagdalawang isip si Lexa at sumakay na. Iisa lang ang nais niya sa ngayon. Yun ay ang makapagpahinga na. Pakiramdam ng dalaga ay magkakasakit na siya sa sobrang tagal ng biyahe nila. Ilang minuto lang ay narating na nila ang tarangkahan ng malaking bahay. Inihinto ni Jessa ang sasakyan doon mismo. Bumaba rin ang dalaga at nagsisigaw ng tao po. Lumapit pa si Jessa sa tarangkahan. Ikinapit nito ang 2 kamay sa may rehas at sumisilip doon. Dahil doon ay lumabas na din si Lexa para awatin ang kaibigan sa kasisigaw. Hoy, hindi mo naman kailangang sumigaw. Baka lalo tayong hindi pansinin yan dahil sa ginagawa mo. Yuhu! May tao po ba dyan? Binaliwala ni Jessa ang mga sinabi ni Lexa. Patuloy pa rin ito sa pagsigaw habang ang mukha nito ay nakasilip pa rin sa rehas. Pilit namang hinihila ni Lexa ang kaibigan nang may isang maliit na boses ang kanilang narinig. Labis na nagulat ang 2 magkaibigan nang may biglang nagsalita mula sa kanilang likuran. Tinanong sila nito kung ano ang sadya nila sa lugar na yon. Sabay na napalingon ang magkaibigan. Hindi man lang nila napansin na may isang batang babae pala na kanina pa sila pinagmamasdan mula sa malayo. Maamo ang mukha nito. Bilugan ang mga mata na binagayan ng mapipilantik nitong pilik mata. Nakangiti ang labi nitong manipis na mamula-mula. Mukha itong anghel sa paningin ng magkaibigan. Ano po ang sadya ninyo sa Hacienda Angelita? Makikiusap sana kami sa may-ari kung pwede muna kaming makituloy kahit 1 gabi lang. Madilim na kasi at malabo ang mata ko sa dilim. Ganoon po ba? Hindi po ako sigurado kung haharap po sa inyo si Ate Miranda eh. Naku, yun lang. Patay tayo dyan. Pero kung magpapalipas lang po kayo ngayong gabi, ay maaari kong pakiusapan si kuya ko na patuloyin muna kayo sa kubo namin na nasa dulo ng aming lote. Natuwa naman si Jessa sa alok na yon ng batang babae. Ngunit iba naman ang reaksyon ni Lexa. Parang gustong tumutol ng dalaga. Mabigat din ang pakiramdam niya sa lugar. Pero naisip din ni Lexa na may point din si Jessa. Lumakad palapit ang batang babae sa tarangkahan at nilagpasan sila. Sinungkit nito ang lock sa loob. Nang mabuksan ang tarangkahan ay muling sumulyap ito sa 2 magkaibigan bago inalok ang mga ito na tumuloy. Maghanap na lang kaya tayo ng iba? Parang wala namang narinig si Jessa. Mabilis itong sumunod sa bata. Pilit naman itong inaawat ni Lexa dala ng matinding pagdududa, lalo pa at ngayon pa lang nila nakilala ang bata. Pilit na pinipigilan ng dalaga ang kaibigang may katigasan ang ulo.
Ayaw man magduda ni Lexa ay mabigat ang pakiramdam nito sa malaking bahay na di kalayuan sa tarangkahang nasa kanilang harapan. Pero kahit anong pigil dito ng dalaga, ay hindi talaga nagpaawat si Jessa na sumunod sa batang babae. Ayaw man ni Lexa ay wala na rin siyang nagawa pa. Hindi naman gugustuhin ng dalaga na manatili mag-isa sa sasakyan kung sakaling walang ibang bahay na makita doon. Kaya naglakad na din papasok ang dalaga. Sumunod sila sa batang babae na dumiretso sa pinakalikod ng malaking bahay. Naunang nakarating si Jessa at ang bata sa harapan ng isang kubo. Kitang-kita naman ni Lexa na ilang hakbang pa ang layo sa dalawa ang biglang pag-atras ni Jessa nang makita ang itsura ng isang lalaking maraming peklat sa mukha. Kuya Lucio, nakita ko sila kanina dyan sa labas ng tarangkahan. Mga naligaw na naman dito sa atin. Angela, hindi ba kabilin-bilinan ko na wag ka magpapapasok ng kung sino-sino dito sa bakuran natin? Alam mo naman ang ugali ni Ate Miranda. Nagpabalik-balik ang tingin ng lalaki kay Jessa na nakatayo sa likod ni Angela at kay Lexa na naglalakad papalapit sa kanila. Nang tuluyang makatabi si Lexa kay Jessa ay tinitigan ito ng lalaki. Nakadama naman ng labis na kilabot ang dalaga nang magtagpo ang kanilang paningin. Mababaka sa mga mata ni Lucio ang pagtataboy sa kanila doon. Kakalabitin na sana ni Lexa si Jessa pero para siyang nabato sa kanyang kinatatayuan. Mas lalo lamang na nanginig ang dalaga nang sumigaw ito. Umalis na kayo rito! Magpapalipas lang naman sila ng isang gabi dito, kuya. Nakakaawa naman sila. Malapit na rin gumabi. Nakakatakot sa labas kapag madilim na. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Napakapit naman si Jessa kay Lexa nang muli itong sumulyap sa kanila. Walang nais na magsalita sa mga ito. Balak na sana ni Lexa na humingi ng paumanhin sa pang-aabala nila nang magsalita ang lalaking tinawag na kuya ni Angela. Napahigpit din ang kapit ni Jessa sa braso ni Lexa kung kaya napaigik pa ang dalaga. Isang gabi lang ha. Nagkakaintindihan ba tayo, Angela? Opo. Sige, papasukin mo na sila. Sumilay ang malaking ngiti sa labi ng batang si Angela. Masiglang inanyayahan ng bata ang dalawang magkaibigan na pumasok sa kanilang bahay. Inalok pa niya ng maiinom at makakain ang mga ito. Nang makapasok na sila ay pinaupo muna sila ng batang si Angela sa sofa na gawa sa kahoy. Inilibot ni Angela ang kanyang mga mata sa kabuuan ng bahay. Napatangu-tangu pa ang dalaga nang makitang napakalinis ng bahay kahit ito ay simple lang. Kapansin-pansin na luma ang mga gamit doon, pero masasabing may kaya sa buhay ang may-ari. Ililibot pa sana ni Lexa ang kanyang mga mata nang makarinig siya ng mahinang ubo mula sa kanyang harapan. Hindi na sana niya papansinin yon sa pag-aakalang guni-guni lang niya yon. Pero napalingon siya sa kanyang kaliwa nang may biglang kumurot sa kanyang bewang. Isang masamang tingin ang ibinigay ni Lexa kay Jessa na namimilog ang mga mata at sumesenyas na tumingin siya sa kanyang harapan. Paano ba kayo nagawi sa lugar namin? Hindi nyo ba alam na hindi na dinadaanan ng lugar namin ng mga sasakyan dahil sa mga sunod-sunod na aksidente dito? Naligaw yata kami. Wala na sa mapa ang lugar na to. Paano kayo naligaw dito? Sa mapang nasa amin, ay meron pa ang lugar nito. Saan nyo nahalungkat ang mapang nakuha nyo? Sa baul? Treasure hunting ba ang ginagawa nyo? Hindi nagustuhan ni Lexa ang tono ng boses ni Lucio. Pinag-cruise ng dalaga ang kanyang dalawang braso sa harap ng kanyang dibdib bago tumayo. Pilit namang pinapaupo ni Jessa ang kaibigan na alam nitong nagalit sa paraan ng pakikipag-usap ng binata. Hindi naman nagmatigas si Lexa at muling umupo pero hindi nito tinanggal ang brasong magka-cruise. Tinaasa na lang ng kilay ni Lexa ang lalaki. Alam ni Jessa na walang plano ang kaibigang makipag-usap dito. Kaya nagdesisyon ito na siya na lang ang magsasalita. Plano naming magbakasyon sa sitio San Miguel, pero nagkamali yata kami ng nilusutan dun sa may crossing. Isang ngisi ang sumilay sa labi ng lalaki.
ngising magbibigay ng kilabot sa kahit sinong makakakita. Napalunok ng laway ang dalawa. Kinakabahang hinihintay ang sasabihin ng binatang kaharap. Bagamat may itsura ito ay nakakatakot ang aurang inilalabas nito. Idagdag pa ang marami nitong peklat sa kamay at maging sa mukha. Mas lalong nangilabot ang dalawa nang tumawa ng malakas ang binata. Sa sitio impyerno ang tungo nyo? Alam nyo ba ang pinapasok nyo? Alam nyo ba kung bakit nawala sa mapa yun? Ano ang ibig mong sabihin? Wala nang nakakalabas sa lugar na yun ng buhay. Magtatanong pa sana si Lexa tungkol sa sitio San Miguel nang biglang dumating si Angela na may dalang isang tray na naglalaman ng 3 tasa ng kape at isang baso ng juice. Sinalubong naman yon ni Lucio. Kinuha mula kay Angela ang tray at ito na ang nagbaba sa lamisitang nasa gitna nito at ng 2 bisita. Ngumiti lang si Angela sa binata bago bumaling sa 2 dalaga. Napakalma naman ng maamong mukha nito ang 2 dalaga na kanina lang ay takot na takot. Uminom po muna kayo. Mukhang napakalayo pa ng inyong binyahe. Angela, pagkatapos mo uminom ng juice mo, isama mo na muna ang 2 yan sa silid mo. Hintayin nyo na lang ako doon at dadalang ko kayo ng magagamit sa pagtulog. Pagkatapos nun, iahanda ko ng hapunan. Opo, Kuya Lucio. Maraming salamat po. May pakiusap lang ako sa inyo. Nagkatinginan ng magkaibigan. Takot, kaba, at kung ano-ano pang negatibong pakiramdam ang bumabalot sa mga ito. Napatanaw mula sa kanyang kinauupuan sa labas ng bintana si Lexa. Mapuno doon, kaya naman sariwang-sariwa ang hangin na kanilang nalalanghap. Wala sa sariling napasinghot si Lexa. Napansin naman yun ni Lucio. Sa pag-aakalang sinisipon ang dalaga ay tumayo ito at isinara ang bukas na bintana. Kumunot naman ang noo ng dalaga. Gusto man ni Lexa na sabihing hayaan na lang na nakabukas yun, ay mas pinili na lang ng dalaga na itikom ang kanyang bibig. Yung sinasabi ko kanina, may mga ilan lang akong batas dito sa pamamahay ko. Katulad ng? Una, hindi kayo pwedeng lumabas sa pintuang yan hanggat hindi sumisikat ang araw. Pangalawa, hindi kayo pwedeng mag-ingay dahil baka marinig tayo ni Ate Miranda. Pangatlo, wag na wag kayong magbukas ng bintana sa kwarto dahil maraming lamok at tayo kung dito pa kayo abutan ng sakit. Pang-apat. Teka lang! Napakarami mo naman yatang pinagbabawal. Isang gabi lang naman kami dito ah. Pang-apat, kahit anong marinig nyo sa labas, huwag nyo nalang pansinin. Ang pang-5 at pang-huli ay kapag may kumatok, huwag na huwag nyong bubuksan ng pinto kahit ano pang sabihin ng nasa labas. Nagkakaintindihan ba tayo? Mukha ba kaming aanga-anga para hindi maintindihan ng mga sinabi mo? Umiling-iling lang ang binata bago nito inisang tungga ang mainit-init pa na kape. Nang masimot nito ang kape ay tumayo si Lucio at inilapag lang sa lababo ang tasa. Napasunod na lang ng tingin ang mga dalaga sa ginawa ng binata. Pagkatapos doon ay umakyat na ito sa itaas. Kahit wala na sa paningin ng dalawa ang binata, ay nakatunghay pa rin ang mga ito sa hagdan. Nabalik lang sila sa wisyo nang yayain na sila ni Angela na umakyat sa kwartong kanilang gagamitin. Bit-bit ang mga bag ay sumunod ang dalawa sa bata paakyat sa ikalawang palapag. Nang marating nila ang kwarto ay napangiti ang dalawa. Wala mang aircon ay maayos at maganda ang silid ng bata, kahit pangagawa lang sa bikal ang dingding. Halatang presko din doon tuwing gabi dahil sa lamig ng kwarto, kahit pa nga hindi pa nila binubuksan ang electric fan. Dito po ang tutulugan natin. Welcome po kayo dito sa aking munting palasyo. Maraming salamat. Wow! Ang ganda naman ng palasyo mo. Gusto mo ba mamaya bago tayo bumaba, ayusan kita ng buhok mo na parang sa prinsesa? Masayang-masaya namang nagtatalon si Angela. Napangiti na lang si Lexa sa kanyang nakikita. Basta talaga bata ay mahina si Jessa. Kahit pa nga may katigasan ng ulo nito, ay madali lang ito mapalambot ng isang bata.
Kapansin-pansin din ang pagiging sabik ni Angela na magkaroon ng ate o babaeng figura na maaaring mas makasundo nito. Natatawa si Lexa nang mapansing nakasabog na halos lahat ng laman ng bag ni Jessa, pero patuloy pa rin ito sa pagkalkal doon. Tinanong niya kung ano ba ang hinahanap nito. Ano bang hinahanap mo? Yung pabango ko. Sabi kasi ni Angela ang bango ko daw pagkatapos niya akong yakapin. Nasaan na ba yun? Yung ginamit mo kanina? Nasa sasakyan yun. What? Naku! Ibibigay ko sana kay Angela yun para remembrance. Iabot mo na lang bukas bago tayo umalis. Ipapaalala ko na lang sa'yo. Pagkatapos sabihin yun ni Lexa ay muling bumaling si Jessa kay Angela at pinasukat dito ang ilang blouse na inilabas nito. Napangiti na lang si Lexa habang pinanonood ang dalawang masayang-masaya habang walang tigil sa pagsusukat ng mga damit. Nang makapili na si Angela ay inayusan na ito ni Jessa. Habang inaayusan ni Jessa si Angela ay nagtanong ang dalaga sa bata tungkol sa mga patakaran ng kuya nito. Naisip kasi ng dalaga na kung sa kanila na makikitulog lang ay mahigpit ito. Ano na lang kapag kay Angela? Ipinaliwanag naman ni Angela na ganun lang daw talaga ang kanyang kuya. Sinabi rin ng bata na ang kanilang lugar ay napapalibutan ng kagubatan, kaya maraming mababangis na hayop ang naliligaw doon. Nagtaka naman doon si Lexa, pero hindi na lang niya isinatinig. Sumang-ayon na lang siya sa bata. Halatang mataas ang respeto at tiwala ng bata sa nakatatanda nitong kapatid. At mukhang napalaki naman ito ng maayos ang bata. Ganun ba? Opo. Ate, maganda na po ba ako? Oo naman, parang anghel na bumaba sa lupa. Nagbubungis-ngisan pa ang tatlo nang bigla na lang bumukas ang pinto ng kwarto at iniluwanon si Lucio na may dalang mga unan at mga kumot na gagamitin ng dalawang dalaga. Nang maibaba yun ay inaya na ng binata ang tatlo sa baba para kumain. Napasimangot naman si Lexa dahil hindi man lang nito sinulyapan ang kapatid na si Angela bago lumabas sa kwarto at bumaba. Hahabulin sana ng dalaga ng reklamo ang binata pero nagulat si Lexa nang may maramdamang maliit na kamay na humawak sa kanya. Nilingon yun ng dalaga at nakita ang nakangiting mukha ng bata. Tara na po ate. Let's go at nagugutom na rin ako. Nako, Ate Jessa, paniguradong masasarapan ka sa luto ng kuya ko. Napakasarap kaya niyang magluto. Magkakasabay na bumaba ang tatlong babae. Dinatnan na nila roon ang binatang si Lucio. Napangiti ang dalagang si Lexa nang makita ang hinain ni Lucio na kanilang pagkain. Ginisang gulay yon na may sahog na manok. May pritong manok pa. Magana namang kumain ng mga dalaga na akala mo ay matagal na nilang kakilala ang mga kasama. Nang matapos silang kumain ay nagpresenta si Lexa na siya na ang maghuhugas. Pero hindi pumayag si Lucio. Inutusan lang sila nito na umakyat na sa taas at magpahinga na. Kokontra pa sana si Lexa pero hinila na ito ni Jessa at Angela. Pagdating sa kwarto ay kaagad na binagsak ni Jessa ang kanyang katawan sa kama, habang si Angela naman ay tinanggal ang pagkakatali ng buhok at sinuklay yun. Iiling-iling na lumapit si Lexa sa kanyang bag para kumuha ng pamalit na damit. Pagkatapos magpalit ay kaagad na ring humiga si Lexa at ipinikit ang mga mata. Anumang pilit na matulog ni Lexa ay hindi talaga nito magawa, lalo na at naghahagik-hikan ang dalawang babae na katabi niya. Sa pag-aakalang yon ang dahilan kung bakit hindi siya makatulog ay sinaway niya ang mga ito. Pero kahit na sinaway niya na ang dalawa ay parang hangin lang si Lexa na hindi iniintindi nila Angela at Jessa. Kaya muli ay sinaway niya ang dalawang kasama sa kwarto. Tama yan. Magsitulog na tayo para maaga tayo makabangon bukas. Naramdaman mo rin ba ang naramdaman ko, Lexa? Anong ibig mong sabihin? Parang malulungkot ako sa pag-alis natin dito. Mamimiss ko si Angela. Alam mo namang wala akong kapatid, di ba? Hay nako, akala ko kung ano na eh. Itulog mo na lang yan. Nang lumalim na ang gabi ay hindi pa rin dinadalaw ng antok si Lexa, habang ang dalawa nitong kasama ay mahimbing nang natutulog sa kanyang tabi.
Nagpabaling-baling ng higa si Lexa pero kahit anong gawin niya ay hindi siya makatulog. Kaya naisipan na lang ng dalaga na bumangon para pumunta sa baba. Nakakahiya man ay hindi na yun alintana ni Lexa. Basta ang alam niya ay kailangan niya ng kape para makatulog. Marahan ang mga kilos ng dalaga. Simula sa pagbubukas ng pinto hanggang sa paghakbang pababa sa hagdan. Nang nasa baba na ang dalaga ay kaagad niyang tinungo kung saan ito nakitang kumuha ng kape si Angela. Nang makita ng dalaga ang lagayan ng kape ay nagningning ang mga mata ni Lexa. Kinuha yon ni Lexa at pumunta sa may tabi ng lababo kung saan nakalagay ang mga nakataob na tasa at ang kulay asul na termos. Abot-abot ang dalangin ng dalaga na sana ay mayroon pang laman yun. Iniangat niya yon at sumilay ang napakalaking ngiti sa labi nito nang malamang mabigat pa yon. Yes! Mabuti nilang marami pang laman. Habang nagtitimpla ang dalaga ay pasipol-sipol pa siya nang may isang anino ang dumaan sa kanyang harapan. Aninong kitang-kita ng dalaga mula sa bintanang nasa kanyang harap. Sisigaw na sana ang dalaga nang bigla na lang siyang nakarinig ng kaluskos mula sa kanyang likod. Napako sa kanyang kinatatayuan si Lexa. Pakiramdam niya ay lalabas ang kanyang puso sa sobrang lakas ng kabugnon. Sa poang dibdib ay naglakas ng loob ang dalaga na dahan-dahang iikot ang kanyang ulo para tingnan ang pinanggagalingan ng kaluskos. Napabuga na lang ng hangin si Lexa nang makita ang binatang si Lucio na nakapamewang sa kanyang likuran. Iiling-iling na lang na ipinagpatuloy ni Lexa ang naudlot na pagtitimpla ng kape. Anong ginagawa mo dito? Kape! At teka nga, kanina ka pa ba dyan? Kape ng ganitong oras ng gabi? Niloloko mo ba ako? Hindi! Gusto mo gawan kita? Para kabahan ka naman kahit kaunti lang. Mas mabuti pa nga na timpla mo ako para samahan kita dito sa baba habang nagkakape. Baka mamaya tatanga-tanga ka, tapos may biglang kumatok pagbuksan mo pa. Hindi naman ako pinanganak kahapon, ano? Naiinis man sa sinabi ng binata, ay ipinagtimpla na lang ni Lexa ng kape ito. Sakto yun sa plano ng dalaga na tanungin ito tungkol sa sinasabi nito kanina. Nang matapos makapagtimpla ng kape ng dalaga, ay hinarap nito ang binatang si Lucio. Naiilang man ay mas pinili ni Lexa ang kumuha ng mga impormasyon dito. Lalo na at iba ang kutob ng dalaga sa lugar. Ngunit ilang minuto na ang lumipas ay hindi pa rin maisaboses ni Lexa ang gustong tanungin. Pinapanood lang ng dalaga ang binata sa paghigop nito ng mainit na kape. Humugot ng isang malalim na buntong hininga si Lexa at saka itinaas ang kanang kamay kasabay ng pagtangu-tango. Napataas naman ang kilay ng binata sa inaakto ng dalaga na nasa kanyang harapan. Wala sa loob na napailing-iling si Lucio sa inaakto ni Lexa na parang isang baliw. Kaya ibinalik na lang ng binata ang tingin sa tasa na hawak-hawak niya. Pero napatingin itong muli sa dalaga nang magsalita ito. Lucio, may gusto sana akong tanungin sa'yo kung okay lang. Ano yun? Yung tungkol sa sitio San Miguel. Sigurado ka bang gusto mong malaman ang tungkol sa impyernong sityong yun? Tumangulang si Lexa. Tinitigan lang ng matagal ni Lucio ang dalaga na parang sinisigurado ba kung porsigido itong makinig sa lahat ng sasabihin ng binata. Nakipagtitigan naman ang dalaga sa binata habang naghihintay ng sunod na sasabihin nito. May kabaman sa dibdib sa maaaring matuklasan ay sanay na sa mga ganoong bagay si Lexa. Hindi na yun bago para sa dalaga dahil marami ring kakaibang kwento ang kanyang lolo na isang albularyo. Kita man ang pag-aalinlangan sa mga mata ng binata ay wala itong nagawa kundi ang ibigay kay Lexa ang hinihingi nitong impormasyon. Mahina, pero klaro ang mga sinabi ni Lucio. Naniniwala ka ba sa aswang? Kasi kung oo, mas maiintindihan mo ang mga sunod kong sasabihin sa'yo, lalong-lalo na ang sikreto ng lugar na to. Oo naman, nanggaling ako sa pamilya ng mga albularyo. Kaya naniniwala ako sa mga ganong kwento. Pero hindi ba nasa modernong panahon na tayo ngayon? May ganun pa ba? Makinig ka mabuti. Ang asyenda ang Ilita ay dating bahagi ng sitio San Miguel.
Pero nagbago yan na magkaroon ng malaking gulo sa sityo na yun. Ang pamilyang pinakamayaman sa lugar na to ay ang may-ari ng asyendang tinutuluyan natin ngayon. Kilalang mabait ang pamilyang to. Pero simula nang malaman ni Senyorang nakabuntis ng taga-sityo si Senyor, nagbago ang lahat. Naging malupito sa mga tao. Lahat ng uri ng pagpapahirap ginawa ng Senyora. Araw ng Biyernes ng gabi noon, nalaman ni Senyora ang hilita na nanganak ang kabit ni Senyor. Nang gabi ring yun, lumaganap ang lagim sa sityo San Miguel. Lagim o bangungot para sa mga simpleng mamamayan ng sityo. Bawat bahay, wala kang ibang maririnig kundi sigawan. Kabi-kabilaan ng mga dugo ang katawan ng mamamayan. Nang sumapit ang Sabado ng umaga, wala na sa kalahati ng populasyon ng sityo na yun ang buhay. Ang mga nakaligtas, piniling lisanin ang lugar, pero yung iba nanatili dahil sa utang na loob sa pamilya ni Senyora. Si Senyora na pinaubo sila dahil lang sa kasalanan ng kanyang sariling asawa. Ano ang koneksyon nun sa aswang? Itutuloy na sana ng binata ang pagkukwento nang may isang malakas na pagaspas ang narinig nila mula sa labas. Pagaspas na parang tunog ng pagwasiwas ng malaking pamaypay. Kasunod nun ay ang malalakas na pagkatok sa pintuan. Sabay na napatayo ang dalawa. Parehas na nakatingin sa gawin ng pinto. Walang nagtangkang gumalaw sa dalawang nagkukwentuhan. Pero napatingin si Lexa kay Lucio nang magsalita ang kumakatok. Base sa sinabi ng nasa labas ay kilala ito ni Lucio. Kunot ang noong tatanungin sana ni Lexa ang binata pero nahinto siya sa planong gawin. Kitang-kita ni Lexa ang takot sa mukha ni Lucio na hindi niya nakita simula pa nang makilala niya ang binata. Presko at mukhang matapang ito nung una. Pero ngayon ay hindi makita ng dalaga ang mga katangiang yun. Napalingon sa may hagdan ng dalawa nang makarinig sila ng mga yabag na nagmamadaling bumaba, habang ang kumakatok naman ay paulit-ulit na sumisigaw. Lucio! Buksan mo ang pinto! Si Ate Miranda mo ito! Lucio! Kuya, si Ate Miranda, galit na galit po siya. Ano po ba ang nangyari? Alam kong si Ate Miranda yun, pero hindi ko alam kung bakit siya nagagalit. Madali kayo, pumunta kayo sa kwarto ko at walang lalabas. Naiintindihan niyo ba? Ako nang bahala dito. Pero Kuya Lucio, hindi mo kaya si Ate Miranda. Baka saktan ka na naman niya. Tumingin si Lucio sa dalagang si Lexa na nakatitig din sa kanya. Nginitian ng mapait ni Lucio si Lexa bago ito tumangutango sa dalaga. Kaagad namang nakuha ni Lexa ang ibig nitong sabihin, kaya walang pagdadalawang isip na binuhat ng dalaga si Angela at pinasunod na lang si Jessa. Umiiyak naman ang bata habang umaakyat sila ng hagdan. Panay naman tanong si Jessa na nakapagpataranta kay Lexa. Nang marating nila ang silid ni Lucio ay napansin nila na yun lang ang parte ng bahay na may altar. May mga kung ano-anong bote rin ang nakalagay doon. Habang abala ang mga mata ni Lexa, ay abala rin si Jessa sa pag-aalo kay Angela na nagpupumilit lumabas. Napako ang mata ni Lexa sa isang bagay na nakasabit sa may dingding. Humakbang palapit doon ang dalaga nang bigla na lang bumukas ang pinto ng kwarto. Isang babaeng duguan ang naroroon. Nanlaki ang mga mata ng dalaga nang makitang mabilis itong lumakad palapit kay Angela. Tatakbo pa lang sana palapit si Lexa nang mabilis nitong hablutin ang braso ng maliit na bata. Pilit namang niyayakap ni Jessa si Angela, pero bigla na lang siyang kinalmot sa mukha ng babaeng duguan. Hindi malaman ni Lexa kung ano ang kanyang gagawin. Akmang susugurin din sana ni Lexa ang babaeng duguan nang bigla na lang may lumabas na pakpak sa likod nito. Sa sobrang laki ng pakpak nito ay ilang galaw lang at kaagad na tinamaan si Lexa ng dulo nito. Tumama din ang ulo ni Lexa sa gilid ng papag. Unti-unting dumidilim ang paningin ng dalaga. Pero bago pa man tuluyang mawala ng malay ang dalaga, ay narinig pa nito ang mga salitang binitiwan ni Angela. Salitang nagmamakaawa. Ate, tama na po! Tama na! Huwag mo po silang sasaktan! Ako na lang! Nang idilat ni Lexa ang kanyang mga mata ay bigla siyang napabangon. Inilibot niya ang kanyang paningin.
Nasa silid pa rin siya ni Lucio. Nakahiga naman sa kanyang katabi ang matalik na kaibigang may gasa sa mukha. Napabaling ang tingin niya sa lalaking nakayukyok sa kanyang gilid. Si Lucio yun. Hawak nito ang bagay na nakita niyang nakasabit kagabi sa dingding. Muli niyang inilibot ang kanyang paningin para hanapin si Angela. Nang hindi makita doon ang bata ay niyugyug niya ang binatang nakayukyok sa kanyang tabi. Kaagad naman itong nagising. Nakaramdam ng awa si Lexa nang makita ang mukha ng binata. Puno ito ng mga sugat, maging ang mga braso. Nanlalalim din ang mga mata nito. Mabuti na ba ang pakiramdam mo? Yan ba ang gusto mong sabihin sa akin kagabi? Oo, siya si Ate Miranda, ang anak ng senyor at senyora ng Asyenda Angelita. At ako ang anak ng senyor sa isang simpleng mamamayan sa Sitio San Miguel. Anak ng isang kabit. Aswang kayo? Hindi kami ni Angela. Si Ate Miranda lang. Nagsimula lang naman ang pagiging aswang niya nang makipagkasundo ang kanyang ina sa isang dyablo. Ang kapalit nun ay ang pagtanggap nito ng isang sumpa. Sumpa na magiging aswang si Miranda? Tumangulang si Lucio. Magtatanong pa sana si Lexa nang biglang tumayo si Lucio. Lumapit ito sa altar at may kinuha doon. Nang makuha na nito ang nasa harapan ng altar ay bumalik na ito sa tabi ng dalaga. Iniabot ni Lucio ang isang bote na may lamang langis, isang lalagyan na may lamang kung ano at isang maliit na librong itim. Naguguluhan man ay tinanggap yon ni Lexa. Nang bigla na lang nagawi ang tingin ng dalaga sa simbolong nakaguhit sa pabalat ng librong itim na maliit. Napabalikwas pa siya sa pagkakaupo nang maalala ang simbolong yun. Nang hihina man ay pilit pa ring tumayo ang dalaga at lakad takbong pumunta sa silid ni Angela para kuhanin ang isang bagay na nakalagay sa kanyang bag. Nang makita na yon ay bumalik ang dalaga sa silid ni Lucio. Habang si Lucio naman ay parang nalilito pa sa ikinikilos ng dalaga. Umupo sa papag si Lexa paharap kay Lucio. Hindi pinapansin ng dalaga ang nalilito at naguguluhang tingin sa mukha ng binata. Pero hindi niya yon pinansin. Inabala niya ang sarili sa sariling libro na nakuha ng dalaga sa kanyang lolo. Pilit na hinahanap doon ng dalaga ang simbolo na katulad ng nasa pabalat ng binigay ni Lucio. Nang matagpuan yon ay kaagad na ipinakita yon ni Lexa kay Lucio. Itinuturo pa ng dalaga ang simbolo na nakaguhit sa librong galing sa kanyang lolo. Maging ang kwintas na suot ng dalaga. Paano ka nagkaroon ng librong yan? At yung kwintas? Sa lolo ko. Sa kanya ko nakuha itong libro, pati ang kwintas. Sabi ko naman sa'yo, galing ako sa pamilya ng mga albularyo. Ang simbolong nasa pabalat ng librong inabot mo ay katulad nito. Kailangan nyo na makaalis dito bago bumalik si Ate Miranda. Sa sitwasyon ko ngayon, hindi ko kayo mapoprotektahan. Nawawala si Angela! Sa tingin mo, aalis kami dito ng ganito ang nangyayari? Baka nga kami pa ang dahilan kung bakit kinuha si Angela eh. Wala kang alam. Mas makakabuti sa inyo na umalis na lang dito. Mapapahamak lang kayo. Ano bang dapat naming malaman? May alam ka ba na hindi mo sinasabi? Basta! Umalis na kayo! Kahit ano pa ang pilit ng binata na paalisin ang mga dalaga ay hindi sumang-ayon ang mga ito. Maging si Jessa na nagising lang dahil sa sigawan ng dalawa ay gustong tulungan ang batang si Angela. Kahit maiksing panahon pa lang silang nagkakasama ay napalapit na ito sa puso ng mga dalaga. Wala namang nagawa ang binata sa nais ng dalawang babae. Ang tanging nagawa na lang nito ay ang gumawa ng mga armas para labanan si Miranda. Pinapahiran din ng binata ang buong katawan ng dalawa ng langis na may dasal. Isang paraan daw yon para hindi sila maamoy ni Miranda. Buong araw nagpaplano ang tatlo sa kanilang gagawin. Ayon kay Lucio ay paniguradong babalik si Miranda sa pagsapit ng dilim. Hindi nga nagkamali ito. Dahil 8:00 pa lang ng gabi ay bumalik ito sa bahay nila Lucio. Nasaan yung tao pa ito pero meron itong nakakakilabot na ngisi sa kanyang mga labi. Ngising maghahatid ng kakaibang kilabot sa katawan ni Lexa. Magandang gabi, pinakamamahal kong kapatid.
Mukhang may pinaghahandaan kayo ng iyong mga bisita. Ako ba ang pinaghahandaan ninyo? Kinakalaban mo na ako ngayon? Punyeta! Hindi ikaw ang kausap ko! Ano, Lucio? Napag-isipan mo na ba ang alok ko? Kahit kailan, hindi ako papayag sa gusto mo! Mukhang nagiging matapang ka na. Tingnan natin ang tapang mo. Pagkasabi no ni Miranda ay bigla itong nagbagong anyo. Nagkaroon ito ng mahahabang kuko at matutulis ng ngipin. Tinubuan din ito ng maraming balahibo. Ang makinis na balat nito ay unti-unting kumulubot. Naglalaway na rin ang babae. Nanginginig man sa kanilang nasasaksihan ay mas lalong pinagtibay ng tatlo ang kanilang mga loob. Umangil si Miranda ng napakalakas. Nais man ang dalawang dalaga na magtakip ng tenga ay hindi nila ginawa. Iniharang lang nila ang kanilang mga hawak na sibat na ginawa nilang tatlo kaninang may araw pa. Nang walang ano-ano ay bigla na lang sumugod si Miranda sa gawin ni Jessa. Mabilis namang iwinasiwas ni Lucio ang buntot pagi na nasa kanyang kamay. Tumama yon sa braso ni Miranda. Humiyaw ito at muling umangil kay Lucio. Hindi naman nagpatinag ang binata. Halos sabay na sumugod ang tatlo kay Miranda. Nahawakan ng aswang ang sibat na itatarak sana ni na Jessa at Lexa. Pero hindi nito nasalag ang sibat na nanggaling kay Lucio. Tumama yon sa hita nito. Kasabay nun ang paghampas ng pakpak ni Miranda kay Lucio na naging dahilan ng pagkakatalsik ng binata. Lucio! Lumayo ka sa amin, pangit ka! Ang baho ng hininga mo! Nakakadiri ka! Gustuhin mang matawa ni Lexa ay hindi niya magawa sa sitwasyon nila ngayon. Tila napikon si Miranda sa sinabi ni Jessa kaya walang pag-aalinlangang kinagat nito ang kamay ni Jessa na nakahawak sa sibat. Naging dahilan yon para mapabitaw ang dalaga sa pakikipagbuno sa aswang. Pero alerto si Lucio. Nang tangkaing kagatin ni Miranda si Lexa ay iwinasiwas ni Lucio ang hawak pa ring buntot pagi. Napahiyaw si Miranda nang tumama sa kanya yon. Makikitang umaagos ang dugo mula sa parteng na hampas ni Lucio. Kukunin na sanang pagkakataon yon ng dalawa pero kaagad na naitulak ni Miranda si Lexa papunta kay Lucio na naging dahilan ng pagbagsak ng mga ito. Bago pa man makatayo ang dalawa ay mabilis na tumalilis ang aswang na si Miranda. Pahabol pang tumakbo si Jessa at inihagis ang sibat pero hindi na nito naabutan ang tumakas na aswang. Nakatakas siya! Ano nang gagawin natin? Sugatan siya. Alam ko kung saan ang punta niya pag nasusugatan siya. Pero sugatan din kayo. Kaya manatili na lang kayo rito. Ako na lang ang susunod sa kanya. Maging alerto lang kayo ha. Hindi ako sigurado kung doon nga sa may bati siya didiretso. Sasama ako. Hindi ako magpapaiwan dito at maghihintay na lang kung buhay ba kayo ni Angela na babalik o hindi. Mapanganib ang pupuntahan ko. Sasama din ako. Gusto ko makitang maayos si Angela. Iritadong napahilamo sa mukha si Lucio sa katigasan ng ulo ng dalawa. Wala itong nagawa kung hindi isama ang mga ito sa batis. Pero bago sila lumakad ay pumunta muna ito sa kanyang silid para kuhanin ang mga ilang gamit na alam niyang makakatulong sa kanila. Habang sina Lexa at Jessa naman ay pumunta sa kusina para kumuha ng asin, kalamansi, suka at sili. Nang handa na ang lahat ay lumakad na ang tatlo. Paglabas nila ng bahay ay tinahak nila ang papunta sa parteng mapuno. Hinawi-hawi ni Lucio ang mga matataas na damo. Gamit ang flashlight ng cellphone ay nakakita sila ng daan sa pagitan ng mga nagtataasang puno. Sa pangunguna ni Lucio ay tinahak nila ang kakahuyang nakakatakot. May kakaibang kilabot ang aurang ibinibigay ng lugar na yon. Mabigat na sinamahan pa ng malamig na simoy ng hangin. Hindi maiwasan ni Lexa na mapayakap sa sarili. Inaatake man ng takot ay may paninindigan ang dalaga. Hindi ito aatras. Ilang oras pa ang lumipas at may narinig na silang tubig na umaagos. Gustuhin man nilang magmadali ay mas pinili nilang magdahan-dahan at kumilos ng may pag-iingat.
Nang mas lumalakas ang kanilang naririnig na agos ng tubig, ay mas pinili ng tatlo na magtago na muna sa isang malaki at malapad na puno. Pasilip-silip ang mga ito bago lumipat muli sa isa pang puno para mas mapalapit sila. Tanaw mula sa kanilang pinagtataguan ang napakalinaw na tubig ng batis. Namangha naman ang dalawang dalaga. Panandalian nilang nakalimutan ang dahilan ng kanilang pagpunta doon. Pero natauhan sila nang matanaw si Miranda na naglalakad papunta sa kung saan. Hindi pa ba tayo susugod? Huwag ka maingay. Hintayin natin siya makapasok sa kuweba para mas makakilos tayo. Hindi ba parang trap tayo kung sa loob pa ng kuweba? Hindi. Kung sa loob ng kuweba natin siya atakihin, mas mapapadali ang lahat sa atin. Bukod sa wala siyang ibang lalabasan, hindi pa siya makakatakas. Bukod pa dun, paniguradong sa pagpasok niya sa kuweba, babalik na siya sa anyong tao. Mahina siya base sa kilos niya. Mahihirapan siyang bumalik sa pagiging aswang sa pagkakataong mag-anyong tao na siya. Doon lang naintindihan ng dalawa ang ibig sabihin ni Lucio. Ilang minuto rin ang hinintay nila bago sila nagtungo sa bungad ng kuweba. Maingat na humakbang ang mga ito sa mga bato para marating ang pinakabungad. Dahan-dahang pumasok ang tatlo sa loob ng kuweba. Nasa kalagitnaan na sila nang mapatakip sila ng ilong dahil sa amoy na kanilang nalalanghap. Malansa yon na parang may halong amoy ng metal. Idagdag pa ang amoy ng pulbura na sumasalubong sa kanila. Pero nagpatuloy pa rin ang tatlo sa pagpasok. Nang may makita silang ilaw ay kaagad na pinatay ng mga ito ang flashlight na nanggagaling sa cellphone. Sumenyas si Lucio na ihanda nila ang kanilang sarili. Nang malapit na sila sa isang parte ng kuweba kung saan ay may mataas na parte at parang may altar sa tuktok, ay labis ang sindak na nararamdaman ng mga ito. Kitang-kita nila ang maraming bungo na nakapatong sa isang gilid sa tabi ng altar. Lakas loob na umakyat si Lucio doon habang ang dalawa ay naiwan sa ibabang parte. Ngunit bago pa man makarating si Lucio sa pinakatuktok ay biglang lumitaw si Miranda sa likod ng dalawang dalagang naiwan sa ibaba. Inatake ni Miranda ang dalawang babae. Tumalsik si Jessa habang nakasalag naman si Lexa. Kahit nasaan yung tao si Miranda ay malakas pa rin ito. Lucio! Nandito siya! Jessa! Bumangon ka dyan! Ang binti ko! Hindi ko maigalaw ang isang binti ko! Gamitin mo ang asin! Malapit na ako sa tuktok! Hindi ninyo ako mapipigilan! Lalo na ngayong hindi na ako nag-iisa! Nagulat si Lexa sa sinabi nito. May ideya mang pumasok sa kanyang isipan ay hindi niya yon binigyang pansin. Pilit na binubunot sa bulsa ni Lexa ang supot ng asin na kanyang ibinulsa kanina. Habang ang isang kamay ay nakikipagbuno pa rin sa anyong tao ni Miranda. Malapit na sanang makuha yun ng dalaga nang biglang dukutin ni Miranda ang buhok ni Lexa. Nataranta naman si Jessa sa nakikitang hirap sa pakikipagbuno ng matalik na kaibigan. Kaya kahit may kalayuan man ay pinilit nitong makatayo at pinagsisigawan si Miranda na parang hinahamon pa ito. Hoy! Pangit na babae! Bakit hindi ako ang subukan mo? Natatakot ka ba sa akin? Hanggang dyan lang ba ang kaya mo? Hoy! Manahimik ka! Masyado kang maingay! Kanina pa ako napipikon sa bunganga mo! Gusto mong mauna? Ha? Pwes uunahin kita! Pabalibag na binitawan nito si Lexa at patakbong sinugod si Jessa. Pero bago pa man ito makalapit kay Jessa ay sinabuyan na ito ng dalaga ng asin. Iwinasiwas din ni Jessa ang hawak na sibat. Tatawa-tawa pa ang dalaga habang nakikitang umuusok ang balat ni Miranda na tinamaan ng asin. Parang nasusunog yun. Kinuha naman ni Lexa ang pagkakataon na yon para sabuyan din ito ng asin sa likuran. Sinabayan pa yon ng pagdarasal ni Lexa. Biglang bumagsak si Miranda at para itong uod na namimilipit sa sakit at hapdi na natamo mula sa asing tumama rito. Nang maubusan ng asin ang dalawa ay lalapitan na sana nila ito nang biglang umangil ng nakakatakot si Miranda.
Humaba ang mga kuko nito at unti-unti na namang nagpalit ng anyo. Napako sa kinatatayuan ang magkaibigan sapagkat ang akala nila ay mahina na ito. Ngunit unti-unting naghihilom ang sugat nito. Hindi nakagalaw ang dalawa. Ramdam nila ang kaba at panginginig sa nasasaksihan. Imposible! Paano nangyari ito? Demonyo ka! Mamatay ka na! Gulat man ay tinangka pa ring sugurin ni Lexa ang aswang, pero nailagan nito ang ataking yon ni Lexa. Lumipad ito palayo sa dalawa. Tumingin ito sa dalawang nabiglang dalaga bago lumipad palabas ng kuweba. Hindi kaagad nakahuma ang dalawa. Tangkang hahabulin pa sana nila ito nang biglang dumating si Lucio na bitbit ang walang malay na si Angela. Kailangan na nating makaalis dito. Maaari bang isama niyo na si Angela? Hindi na siya ligtas dito. Pare-parehas tayong hindi ligtas dito. Sumama ka sa amin. Kaya mo pa bang magmaneho, Jessa? Tumango ang dalaga. Hindi naman pumalag si Lucio nang hilahin siya ni Lexa. Habang tinatahak nila ang daan papunta sa tarangkahan ng hasyenda, ay naging mas alerto si Lucio. Sa ngayon ay hindi pa nakakaisip ng paraan si Lucio kung paano ang gagawin kay Miranda. Kaya ang plano ng binata, sasama lang siya sa magkaibigan hanggang makita niya ang lugar ng pagdadalhan kay Angela bago siya bumalik sa hasyenda Angelita. Parang nabasa naman yon ni Lexa. Kaligtasan muna natin ang isipin mo. Oo, tama ka. Halos 1 oras din ang itinakbo nila bago nila narating ang sasakyan ng magkaibigan na nakaparada lang sa labas ng tarangkahan. Nang marating nila yon ay kaagad na pumasok sila doon. Natataranta naman si Jessa sa paghahanap ng susi ng sasakyan sa buo niyang katawan. Nang hindi niya mahanap yon ay tinanong niya si Lexa kung alam ba nito kung nasaan ang spare key niya. Hinalungkat naman ng dalaga ang lagayan sa kanyang harapan. Napangiti ito nang makitang naroon ang spare key. Mabilis ang galaw na kinuha yon at iniabot kay Jessa. Naging alisto din si Jessa. Pagka-start pa lang ng sasakyan, ay mabilis niya itong pinaharurot. Hindi pa man sila nakakalayo ay may malakas na kalabog na ang narinig nila na nagmumula sa bubungan. Kahit natatakot ay hindi huminto si Jessa. Mas lalo pa nitong tinapakan ang pedal para mas bumilis ang kanilang andar. Nang tusok-tusukin ng aswang ang bubong, ay mabilis na nagpreno si Jessa na dahilan ng pagkakatalsik ni Miranda. Kaagad namang pinaharurot muli ng dalaga ang sasakyan at sinagasaan pa ito. Isang matinis na sigaw ang narinig nila na nagmumula kay Miranda. Sigaw na parang nasasaktan. Yan ang bagay sa'yo! Impakta ka! Tama na yan. Kailangan na natin makaalis dito. Lucio, ayos lang ba kayo? Oo, wala pa ring malay si Angela. May ospital dun malapit sa gasolinahan. Ayos, sige. Nakahinga ng maluwag ang dalawang babae nang makakita na sila ng bahay. Ilang oras pa ang biniyahin nila bago nila narating ang ospital. Pagdating sa ospital ay kaagad na dumiretso ang mga ito sa nurse na nandoon. Mabilis naman itong ipinaasikaso sa ibang nurse pa ang bata. Sumama si Lucio sa ibang nurse para masigurado ang lagay ni Angela. Habang ang dalawa naman ay naiwan sa nurse na una nilang nakausap. Tinanong lang sila ng ibang impormasyon tungkol sa pasyente. Iilan lang ang mga nasagot ng magkaibigan sapagkat iilang araw pa lang nilang nakakasama ito. Nang makabalik na si Lucio ay ito na ang sumagot sa ibang impormasyon patungkol kay Angela. Pagkatapos nila doon ay nagdesisyon ang tatlo na pumunta muna sa kantin para bumili ng pagkain bago bumalik sa silid na pinaglalagyan kay Angela. Nang nakabili na sila ay pinuntahan na nila ang silid nito pero wala na ang bata doon. Hinalughog nila ang buong kwarto pero hindi nila nakita doon si Angela. Angela! Angela, nasan ka na bang bata ka? Lucio, huwag kang magagalit ha. Pero sa tingin ko, hindi na naituloy ni Lexa ang kanyang sasabihin nang makarinig sila ng malakas na kalabog mula sa kabilang kwarto.
Nagkatinginan pa ang tatlo bago sila patakbong lumabas para usisain ang nangyayari. Paglabas nila ay nakarinig sila ng isang angil na parang sa hayop. Nilingon nila ang pinanggagalingan nun at halos mapaluhod ang tatlo sa nakitang itsura ni Angela. Duguan ito at punong-puno ng dugo ang hospital gown na puti. Parang pinagbagsakan ng langit at lupa sina Jessa at Lucio. Pero si Lexa ay kalmado lang. Parang inaasahan na nito ang mangyayari. Ito ang gusto kong sabihin sa inyo kanina. Nabanggit ni Miranda na hindi na siya nag-iisa. At tama nga ang hinala ko. Ginawa niyang aswang si Angela. Bakit hindi mo sinabi kaagad? Umasa pa din kasi ako na mali ang sapantaha ko sa mga sinabi ni Miranda. Magtatalo pa sana ang dalawa nang biglang umatake si Angela sa kanila. Nakailag naman ang tatlo pero hindi ang takot na nurse na nasa kanilang likuran. Para itong mabangis na hayop na pinunit ang laman ng nurse. Sarap na sarap pa nitong nilalantakan ang bawat karneng nakahain dito. Masuka-suka naman sina Lexa at Jessa sa nakikita. Habang tulalang nanlalaki ang mata ni Lucio na nakatitig sa mahal na kapatid. Ilang sandali ay nakarinig sila ng komosyon sa isang bahagi ng ospital na hindi kalayuan sa kanila. Nawawala na ng pag-asa ang tatlo nang makita mula sa malayo ang paparating na si Miranda. Hindi pa rin pala ito patay. Sugatan ito pero mababakas pa rin ang lakas sa katawan ng babae. Nang walang ano-ano ay may isang nurse na nagsaboy dito ng likido. Parang napapasong napasigaw si Miranda at sa isang iglap ay pinutol nito ang ulo ng nurse na yon. Kailangan na nating umalis. Paano si Angela? Masakit man, hindi na si Angela ang batang nasa harapan natin ngayon. Labag man sa kalooban ng binata, ay sumunod ito sa dalawang dalaga. Tumakbo sila papunta sa main entrance ng ospital pero nagulat sila nang malamang nakalak yun. Mabilis na nag-isip si Lexa na magtago na muna sila pansamantala hanggang sa sumikat ang araw. Yun ay kung buhay pa sila pagsikat ng araw. Wala namang ibang pagpipilian ng mga kasama ng dalaga kung kaya sumang-ayon na lang ang mga ito. Pumasok sila sa isang silid na may nakasulat na storage. Hinarang nila ang mga kahon na naglalaman ng mga dextrose. Ilang kalabugan at sigawan pa ang narinig ng mga ito bago biglang tumahimik. Nakiramdam muna ang tatlo sa nangyayari sa labas. Napakislot sila nang marinig nila ang boses ni Angela. Tinatawag dito si Lucio habang umiiyak. Tangkang tatanggalin ni Lucio ang mga harang na kahon nang pigilan siya ng dalawa. Patibong lang yan! Ano ka ba? Hindi mo kasi naiintindihan. Masakit para sa akin to. Kapatid ko yun eh. Masakit din sa amin. Pero iba na ang sitwasyon ngayon. Kitang-kita mo kung paano nilapa ni Angela ang nurse kanina. Gusto mo bang ikaw naman ang lapain niya? Hindi niya magagawa yun. Isang malakas na sampal ang ibinigay ni Lexa sa binata para namang natauhan si Lucio at humingi ng tawad sa dalawa. Nasa ganoong tagpo sila nang bigla na lang may kumalabog sa pinto. Paulit-ulit yun, hanggang sa nasira ang bahaging walang kahon na nakaharang. Nagkaroon ng butas doon at mula sa butas ay may isang babaeng sumilip. Si Miranda. Nilakihan nito ang butas at inilusot doon ang buong ulo. Kitang-kita ng tatlo ang nakakatakot nitong itsura. Maraming dugo din ang tumutulo sa bibig nitong nakangisi na may kasamang laway. Magsasalita sana si Miranda nang biglang may humila rito. Dinig pa nila ang pagkakatama nito sa dingding at pag-angil sa kung sino man. Sumigaw pang muli si Miranda at dinig na dinig nila ang bawat salitang binitiwan nito. Traidor! Hindi na kita dapat pabinigyan ng sisidlan kung kakalabanin mo rin pala ako! Hindi ka mabubuhay kung hindi dahil sa akin. Hindi mo inalagaan ang katawang ito. Kaya napakahina. Hindi ka nararapat sa asyenda, Angelita. Ano ang alam mo sa asyendang minana ng aking ina? Wala! Wala kang alam! Sa pamilya ko ang asyenda, Angelita! Naitaguyod yon ng wala ka!
Pagkatapos marinig yon ay tunog naman ng paglalaban ng mga ito ang naririnig ng tatlo. Hindi sila sigurado kung ang lahat ng kalabog at kalansing ay gawa ng paglalaban ng dalawang halimaw na nasa labas. Iisa lang ang alam ng tatlo, yun ay ang katapusan na nila. Kahit sino man ang manalo sa dalawa ay wala na silang magagawa kundi tanggapin ang kanilang kamatayan. Walang nagawa ang mga ito kundi ang magdasal. Pero hindi pa man sila tapos sa pagdarasal nang biglang matanggal ang buong pintuan ng silid na yon. Nakita nila si Angela na nakangiti ng pagkatamis-tamis, pero hindi ito nagtangkang lumapit. Napaisip ng malalim si Lexa. Nang mapansin ni Lexa na lalapit si Lucio sa bata, ay doon lang naalala ni Lexa ang ginawa kanina ng isang nurse. Mabilis na sinigawan ni Lexa si Jessa na awatin si Lucio at kaagad naman yung ginawa ng dalaga. Nagmamadali namang lumapit si Lexa sa isang kahon. Isa-isang inilabas ng dalaga ang laman nun. Napangiti ito nang makita ang mga likidong laman nun. Hindi man sigurado ay nakabuo ng plano si Lexa. Dahan-dahang tumayo si Lexa at sinenyasan si Jessa na bitawan si Lucio. Kuya Lucio, umuwi na po tayo. Mga ate, makakauwi na po kayo pero aasahan ko po ang pagbabalik ninyo sa Hacienda Angelita. Si Miranda, wala na siya. Tinalo ko na siya. Masyado siyang mahina. Hindi namin iiwan sa'yo si Lucio. Hindi na ikaw si Angela. Ako pa rin to, Ate Jessa. Ang kaibahan lang ay kaya ko na kayong kainin kapag hindi ninyo sinunod ang mga gusto ko. May takot man ay pinili pa rin ni Lexa na wag yung ipakita kay Angela. Buo ang loob ng dalaga na isagawa ang kanyang plano. Tinanong ng dalaga kung ano ba ang gusto nito. Napangiti naman ng malaki si Angela dahil alam nito na nanalo siya. Buhay para sa buhay. Dugo para sa dugo. Laman para sa laman. Alay para sa kalayaan. Kaagad namang naintindihan ni Lexa ang nais nitong iparating. Gusto nitong sundin nilang tatlo ang lahat ng kanyang gusto. At isa na roon na kung gusto nilang mabuhay ay kinakailangan nilang palitan ng ibang buhay o tao ang dapat ay sa kanila. Nalilito naman sina Jessa at Lucio sa ibig iparating ni Angela. Kaya nagkusa si Lexa na ipaliwanag sa mga ito ang pagkakaintindi niya. Makakalaya lang sila sa kamatayan kung aalayan nila ito ng buhay ng ibang tao. Tama ba ako? Magaling! Gustong gusto talaga kita, kaya maiiwan ka na lang sa amin ng kuya ko. Para naman magkaroon ako ng mga pamangkin na may utak. Hindi ka tulad ni Miranda na bobo. At ikaw, Ate Jessa, makakaalis ka na. Basta tandaan mo na ang isang taong iaalay mo sa akin ay katumbas ng 1 linggo mong buhay. Nagkakaintindihan ba tayo? Hindi ako papayag na iiwan ko sa'yo ang kaibigan ko. Anong palagay mo sa kaibigan ko? Inahin? Palahian? Magkakamatayan muna tayo! Inawat naman ni Lexa ang matalik na kaibigan. Nabigla din naman ang dalaga sa sinabi ni Angela. Pero sa tingin niya ay mas magandang pagkakataon ito para maisagawa niya ang plano. Niyakap ni Lexa si Jessa at pasimpleng dinukot sa bulsa nito ang lighter na laging dala ng kaibigan. Nanginginig man sa takot ay hindi na magbabago pa ang isip ni Lexa. Pinahira ng kamay ng dalaga ang luhang pumapatak sa mata ni Jessa. BFF, umalis ka na. Gawin mo ang gusto niya. Hihintayin ko pagbabalik mo sa 1 linggo. Pero... Hindi man sang-ayon si Jessa ay wala siyang nagawa nang ipagtulakan siya ng kanyang kaibigan. Ilang oras nang nagmamaneho si Jessa. Gulong-gulo pa rin ang kanyang isip. Hindi makapaniwala sa desisyon ng matalik na kaibigan. Sa kanilang dalawa ay masasabi niyang hindi siya mabubuhay nang wala ito. Sakay ng sasakyan pabalik ng Maynila ay nagdesisyon si Jessa sa unang pagkakataon na siya lang mag-isa. Minaniobra niya ang sasakyan at paharurot na bumalik sa Hacienda Angelita. Wala mang kasiguraduhan ay buo na ang desisyon ng dalaga. Sa kanyang pagbalik ay sisiguraduhin ng dalaga na maisasama niya sina Lexa at Lucio.
Ilang oras pa na nagmamaneho si Jessa nang matanaw na niya ang Hacienda Angelita. Kaagad niyang napansin ang makapal na usok na nagmumula sa likod ng malaking bahay. Takot at kaba ang naramdaman ni Jessa ng sandaling yun. Halos paliparin niya ang sasakyan para lang mabilis na marating ang pupuntahan. Hindi pa man siya nakakarating sa tapat ng tarangkahan ay may mga nakikita na siyang papasalubong na 2 tao sa kanya. Nang makilala yon ay kaagad na nagpreno ang dalaga at sinalubong ang 2 taong nanggaling sa Hacienda Angelita na ngayon ay nasusunog na. Lexa? Lucio? Anong nangyari? Sa sasakyan ko na sasabihin ng lahat. Mabilis ang naging kilos ng mga ito. Inilagay ng 2 dalaga ang pipilay-pilay na binata sa likurang upuan bago sila pumasok. Nang makapasok na ang mga ito, ay mabilis na nagmaneho papalayo si Jessa. Tatanungin na sana ng dalaga ang kaibigan, pero paglingon niya ay napansin niyang natutulog ito. Kaya hinayaan na lang niya muna. Nang malapit na sila sa Maynila ay nagising si Lexa. Inaya ni Jessa na mag-drive-thru sila dahil parang ginutom siya sa mga nangyari sa kanila. Sumang-ayon naman si Lexa. Burger King ang una nilang nakita, kaya doon na lang sila nag-order ng pagkain nila. Binilhan na rin nila ang tulog pa rin na binata. Habang naghihintay ay nagtanong si Jessa kay Lexa kung ano ba ang nangyari. Ikinuwento naman ni Lexa ang lahat. Nalaman ko kay Lucio na may isang paraan para pansamantalang matalo ang aswang. Naalala mo ba ang mga langis na nasa bote ni Lucio? Oo. Oh, ano yun? Bago matulog si Angela ay dinalhan ko siya ng gatas. Ginamit ko ang langis na nanggaling kay Lucio at ang likidong nakuha ko kanina sa ospital. Nakita ko kasi ang naging epekto nun kay Miranda. Paano naman napilay si Lucio? Nagwala si Angela nang malaman niyang may kakaiba sa gatas na ibinigay ko. Nasabi ko na ang lahat ng plano ko kay Lucio at hindi naman niya ako pinigilan. Pero nagbabala siya. Napanandalian lang ang epekto nun. Hindi siya nakapagbagong anyo dahil sa pinainom ko. Magkaganon pa man, malakas pa rin siya. Noong una akala ko, katapusan ko nang iuntog-untog niya ang ulo ko. Pero dumating si Lucio. Nakipagbuno si Lucio sa kanya at nalaglag silang 2 sa hagdan. Nawala ng malay si Angela. Pero sabi ni Lucio, kailangan na namin makaalis kagad dahil panandalian lang yon. Paniguradong pag nagkamalay ito, wala na kami magagawa, kundi ang mamatay sa kamay ni Angela. Bago kami umalis, sinindihan ko ang gasol. Binasag ko rin sa tabi ni Angela ang mga bote ng mantika bago inihagis doon ang lighter mo na dinukot ko kanina. Ibig mong sabihin, may chance na buhay pa si Angela? Tumangulang si Lexa. Sakto namang dating ng mga in-order nila. Pagkakuha ng pagkain ay kaagad na nilantakan ng 2 ang para sa kanila. Nang biglang mapahinto si Jessa sa pagkain at walang gatol na nagtanong kay Lexa. Nagkunot noo pa ito at tumingin ng masama sa kaibigan. Kung yan pala ang plano nyo, bakit pinaalis nyo pa ako? Teka, hindi nyo nga pala ako pinaalis. Tinaboy nyo ako. Paano ko hindi ko naisipang bumalik? Paano kayo? Anong gagawin nyo? Maglalakad sa ilalim ng buwan? Alam ko namang babalik ka. Hindi mo kayang wala ako. Mahal na mahal mo kaya ako. At isa pa, malaki ang tiwala ko sa'yo. Yang tigas ng ulo mo, sigurado akong gagawa ka ng paraan para maisama ako pabalik. Kilala kita. Alam ko makakaisip ka ng kontra sa mga sinabi ko. At hindi nga ako nagkamali, hindi ba? Hindi na napigilan pa ni Jessa ang kanyang nararamdaman. Ibinaba ng dalaga ang kinakain at pabiglang niyakap si Lexa. Nagulat naman si Lexa, pero hinayaan niya lang ang kaibigang umiiyak. Niyakap din ito pabalik ni Lexa habang hinahagod ang likod. Ayaw man aminin ni Lexa ay natakot din siya sa kanyang ginawa. Walang kasiguruhan ang ginawa niya. Pumasok din sa isip ng dalaga kung paano na lang kung hindi bumalik si Jessa. Lahat ng negatibong pwedeng maramdaman ay nadama na ng dalaga bago pa man niya makita ang ilaw ng sasakyan nito habang inaalalayan ni Lexa si Lucio. Ayaw ipakita ni Lexa ang kahinaang yon kay Jessa.
Nang maramdaman ni Lexa na kakalas na sa pagkakayakap si Jessa, ay kaagad niyang pinilit ang ngumiti. Iniisip na lang ni Lexa na ligtas na sila. Tama na nga ang drama. Teka nga, pinagpunasan mo lang yata ako ng kamay eh. Ay, napansin mo pala. Pwedeng makiinom? Nauuhaw na ako eh. Gising ka na pala. Ito, inumin at pagkain mo. Saan tayo pupunta? Sa probinsya ko, kay Lolo. Maganda doon at pwede kang magkaroon ng bagong buhay. Binigyan naman ng kakaibang tingin ni Jessa ang dalawa. Aasarin na sana ni Jessa ang dalawa nang biglang sabihin ni Lexa na nakita niya si Miranda na nakatayo sa di kalayuan sa kanila. Sabay pa na lumingon sa tinuro ng dalaga ang dalawa. Humagalpak ng tawa si Lexa sa ginawa ng matalik na kaibigan. Nagpalinga-linga ito na nanlalaki pa ang mga mata at pilit na hinahanap ang sinabi ni Lexa. Habang si Lucio naman na nasa likod ay napangiti na lang sa dalawang dalagang nagbibiruan. Nang mga oras na yon, parang ang lahat ng pagod na nararamdaman nila ay nawala. Malaya na sila sa agaw buhay na adventure na hinding-hindi nila malilimutan. Nakaligtas na sila sa kapahamakan, pero higit na masaya si Lexa sapagkat makapagbibigay sila ng kalayaan sa isang taong nakulong ng matagal sa Hacienda Angelita.